Day 4 na tayo ngayon, mate strategy na. So mag-execute na tayo with rules. So recap lang tayo, day 0 sinabi natin yung totoo. Forex is not about excitement. It's about survival and structure. Day 1, inayos natin yung mindset at risk management. Hindi ka pwedeng manalo kung sabog ka emotionally. Day 2, tinanggal natin yung takot sa jargons at fundamentals para hindi ka intimidated pag nag-charts na tayo. Day 3, tinuro natin yung account setup at platform navigation para hindi ka natakot mag-click ng mga buttons, mag-hover kung saan-saan. And now, ito yung araw na lahat ng foundation finally connects. Hindi na mindset lang, hindi na jargons lang, hindi naman siya hype, no? Day 4 tayo, execution with rules. Bago tayo mag-umpisa, clear lang natin to hindi ito secret strategy na 100% win rate holy grail. Walang ganun. Walang guaranteed win system dito. Hindi everyday ka mananalo, hindi every week, hindi every month. Magkakaroon ka pa rin ng mga talo, lalo na pag bago ka pa lang. Maninibago ka sa execution. Ako ngayon, ang tagal ko nagtitrade, meron pa rin akong months na negative. Ito ay decision framework mo, execution filter at system para matanggal ang randomness sa charts. Ang goal ng day 4 ay hindi parami ng trades mo. Ang goal ay gumanda ang quality ng decision making mo. Tanda mo to, hindi ka naghahanap ng trade. Naghanap ka ng setup na pasok sa rules. So, ready ka na ba? Let's G! Mate framework, ang framework na ginagamit natin. Hindi siya complicated, pero hindi rin siya magic. Mate is simply a way to ask the right questions in the right order. Ano ba yung mate? M is for market direction. A is area of alignment. T, timing. E, exit plan. Kung may isang letter na hindi pasado, walang trade. Ganun kasimple. So, start muna tayo sa market direction. Unang tanong mo palagi, ano ang ginagawa ng market ngayon? Uptrend ba? Pataas? Or downtrend ba? Pababa? Or messy or choppy na hindi mo maintindihan? Most beginners skip this. Diretso agad sa entry, diretso agad sa risk to reward. Pero, ito ang rule. Kung messy ang market, kung choppy ang market, no trade na agad. Hindi lahat ng araw ay trading day. Hindi lahat ng oras ay trading hour. Hindi lahat ng galaw ay opportunity. Kung uptrend, mas mataas ang probability ng buy. So, magbabuy tayo pag uptrend. Pag downtrend, mas mataas ang probability ng sells. So, magsisell tayo. Hanap tayo ng selling opportunities. Hindi ito prediction. Bias lang to. Ang ginagawa mo lang dito is sumabay, hindi makipag-away. So, dito muna tayo ngayon sa Euro USD. So, tingnan natin yung chart. Nasa anong time frame tayo? 4-hour time frame. So, again, ano yung rule natin? Pag pataas, uptrend, look for opportunities to buy. Pag bumaba, downtrend, look for opportunities to sell. So, doon muna tayo. Check natin. Paano ba natin malalaman? So, ano ba tingin nyo dito? Ayan, ano ba tingin nyo dyan? Ranging ba yan? Choppy ba yan? Uptrend ba yan? So, meron tayong secret technique para malaman mo agad-agad kung uptrend ba siya or downtrend. Ang gagawin mo lang, punta ka lang sa indicators. Ayan, search mo EMA, EMA. Yan, lagyan mo lang EMA. Makikita mo dyan, moving average exponential. Click mo lang yan. Tapos, yan, lalabas na siya. Exit mo to. Lalabas na siya dito. Pero ang nakalagay dyan is EMA9. Kasi yun yung default. Palitan lang natin. Ang gagamitin natin na EMA kapag nag-distinguish tayo ng trend ay 200. So, settings tayo. Balik ko lang, punta tayo sa settings. Ayan, dito sa gilid. Ayan, settings. Click. Tapos, length. Ayan, una mo makita yung length. Nakalagay 9. Palitan mo. Backspace. Sagay mo 200. Okay, yun lang. Wala nang iba. Dito sa inputs. Sa style, yan. Medyo maarte lang ako sa style para mas madali siya matingnan. Ayan. So, lagay lang natin yung mas makapal na style. Okay, so okay lang. Color blue. Tapos, lagay natin sa pinakamakapal para makita natin. Sige, dito na lang sa medyo sa second to the last na lang. Ayan. So, I think wala naman dito. Ayan. So, yun lang. Inputs, 200 style, color blue. Tapos, dito sa second to the pinakamakapal. Okay? Okay na tayo. So, ano nang next natin gagawin? Malalaman natin ganito. For example, pag nasa baba yung line ng EMA at nasa taas yung price, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan is uptrend. Again, pag uptrend, look for opportunities to buy. Hanap pa tayo ng uptrend. Ayan. Ayan. Hanggat hindi siya naglalaro dito sa ilalim, nasa taas pa rin ang price, mostly uptrend pa rin siya. Nasa baba ang EMA, nasa taas ang price,
uptrend siya. So, hanap naman tayo ng downtrend. So, for example, dito, nasa taas ang EMA line natin, EMA 200 line, nasa baba yung price. Ayan. Ibig sabihin yan is downtrend na. Okay, hanap pa tayo isang example ng downtrend. Ayan. So, for example, in this prices, ayan. And dito yung prices sa baba, nasa taas yung EMA, downtrend siya. So, kailan naman yung magulo? Sinasabing choppy, sinasabing messy, or sinasabing range, di ba? So, ito yung range, ayan, ranging market. Okay, usually nag-iisip pa yung nag-iisip pa yung mga buyers or sellers kung talagang tataas ba or bababa yung price. Yung choppy naman, magulo yung market, di natin alam, minsan nag-downtrend, minsan nag-uptrend, sobrang gulo. So, mag-distinguish tayo. Hanap tayo ng choppy. Ay, okay. So, sa example na to, ayan, nag-downtrend siya. Tapos dito, nilalagpasan lang niya yung price. Ibig sabihin, wala talaga siyang direction pa. Okay? Usually, malalaman natin na range kapag gumawa ka ng rectangle, for example, rectangle na yan, ayan, at nakita mo na nagbabounce siya sa mga rectangle, ibig sabihin yan, ranging yan. Okay? So, sa mate formula, hindi tayo magte-trade ng mga ranging. Bakit? Kasi kapag you go with the trend, mas tataas yung winning percentage mo. Therefore, mas magiging confident ka as a trader. Yung mga ranging, medyo mahirap pa siyang i-predict. Okay? Kailangan pa ng more experience. So, next naman, sa E na tayo. Tapos na tayo sa M. A na. Area of alignment. So, ang next question is, saan lang ba ako pwede mag-place ng mga trades? Saan ba ako pwede mag-decide? Kasi alam ko na kung magbabay ako or magsisell ako, ang tanong is, saan ako mag-place ng trades? So, ito siya. So, explain ko lang muna yung area of alignment. Area of alignment means support, resistance, or yung tinatawag na mga key zones. Okay? Hindi siya isang linya lang. Zone siya. Most traders na natalo kasi nag-enter sa gitna. Yung hindi naman sa support, sa resistance, or sa mga key levels. Ang rule dito, you do not chase the price. You wait for the price to go to your key areas. Kung wala sa area, kahit gaano pa kaganda yung mga candlesticks or kung ano pa yung mga ibang indicators, skip. Again, patience is part of the strategy. So, ano yung tsura nun sa chart? Ganito, pakita ko sa inyo. Click mo yung rectangle, ayan. So, ito yung paggawa natin ng mga supports and resistance. So, baka hindi mo napanood yung previous video. Punta lang ako dito sa rectangle. Ayan. So, yan. May settings lang dyan. Right-click mo lang yung rectangle, settings, tapos extend right mo lang. Okay? Kasi pag di siya naka-extend right, pakita ko sa inyo. Ito lang siya. So, pili ka na lang. Okay? Pag gusto ko kasi naka-extend right para pagka ganito ko, balik ko lang. Ayan. Diretso na agad siya. Okay? So, ayan. So, ito yung mga support and resistances. Una, resistance muna tayo. Ayan. So, ano rin yung resistance? Ayan yung ceiling ng price. So, ayan. So, tingnan nyo. Diyan nagbabounce pababa. Okay? Yung price. O, medyo lumagpas lang dito pero okay lang. Dito pa rin siya nagbounce. Ayan, nagbounce siya. Bounce siya. Ayan. So, ayan yung resistance. So, dito, ito naman yung support level. Ayan. Kung saan nagbabounce yung mga prices. Ayan. So, dito medyo hindi niya nabot. Dito, ayan, nagkaroon siya ng mga dito lumagpas pero nag-bounce din siya dito. Dito nag-bounce, bounce, bounce. So, yan naman yung support. So, ano itsura niyan sa pagtitrade? Pakita ko sa inyo. So, ito, example, nakita ko sa chart. Ayan, ito yung support/resistance level natin. Tapos, ayan, anong ginawa niya? Ng price from downtrend, binrake niya yung resistance, naging uptrend, nag-pull back. So, dito tayo naghahanap ng mga trades natin. Okay? Sa mga supports and resistance level. Hindi dito, hindi dito. Hindi natin pwede habulin. So, next naman, pag downtrend, doon naman sa resistance area. Okay, so for example, ito ang iyong support na ngayon, resistance area na siya. So, ayun lang din. From uptrend, naging downtrend, nalagpasan yung support, naging resistance, nag-pullback. Ayan, so dyan tayo papasok. So, more on that later. Basta napakita ko lang sa inyo na kailangan talaga sa loob ng zones, supports, and resistance yung pagpasok mo sa mga trades mo. So, usually, ang magiging tanong mo dito is, Coach, tama ba yung supports and resistance levels ko? So, mostly talaga kapag bago ka,
mahirapan ka ma-distinguish kung supports ba to or resistance. Kasi baka makita mo na, lahat naman to, support and resistance, di ba? Lahat naman yan. So saan ba ako magtitrade? Ibig sabihin, lahat pwede ako mag-trade. Ganyan. Di ba? So, medyo malilito ka. Pero, ang pinaka-rule ko dyan, ito. Isa sa pinaka-rule ko is, kapag sobrang lakas ng movement niya dun sa area na yon, sobrang lakas ng bounce, for example, dito, ayan, ayan. Kung titingnan nyo, dyan nagsimula yung mataas na move, ibig sabihin, maganda tong support area or resistance area. So, next naman is, for example, dito, ayan, pinakita ko sa inyo, meron ditong resistance. Then, from there, sobrang lakas ng pagbaba, ibig sabihin magandang area ito. So minsan talaga hindi naman sobrang nagpapare-pareho yung mga supports and resistance ng mga traders. May mga similarities pero hindi siya sobrang pareho. Okay, so doon na tayo sa timing of entry, yung letter T. Ito na yung part na gusto ng karamihan. Pero ito yung pinaka-inaabuso. Timing means confirmation. Hindi yung feeling ko, hindi yung mukhang aakyat, mukhang sure naman. You wait for the market to show its hand bago ako gumawa ng action. Simple confirmations lang. Dito muna tayo. Bullish engulfing, bearish engulfing, hammer, shooting star, and morning and evening star. Ang rule, no confirmation candle, no entry. Ba't yung iba naman, coach, hindi nagka-confirmation candle? Depende na sa kanila yun. Pag sobrang experience na, walang problema. Pero ikaw, since pinapanood mo to, nagsimula ka pa lang, no confirmation candle, no entry. Ito isa pang rule. Hindi porket nagpo-form na siya ng confirmation candle, magti-trade ka na agad. Wait for it to close. Pag nag-close, tsaka ka lang papasok. Maraming natatama ng SL kasi pumasok sila habang ginagawa pa lang yung candle, hindi pa natatapos. Again, discipline will save you a lot of money. So, pakita ko lang sa inyo yung mga ibang candlestick confirmation. So, dito tayo ngayon. Meron tayo ditong level. Ayan. So, next, hanap tayo. Ayan, for example, ito, meron tayong bearish engulfing. Kung nakita nyo yan, ayan. Okay. So, next natin is yung hanap tayo naman ng hammer or shooting star. Hanap tayo. Para makita nyo yung example. Okay. So, ito naman yung evening star. Okay. So, ito yung evening star. Ayan. Ayan. So, green, pack, tapos red. Hanap pa tayo. Bullish engulfing, meron na. Favorite kasi natin yun no? So, ito, kung titignan nyo, ito yung morning star. Hindi nga lang siya sobrang perfect, pero tingnan nyo, naging okay siya. So, ang pinaka-rule ko, kapag hindi perfect ang confirmation candle, wag mo munang i-trade. Unless, sobrang binacktest mo na siya. Pero rule natin ngayon, pag hindi perfect, wag mo munang i-trade. Mas maganda kung medyo mas mataas. So, same level to, yung green candle ng red or mas mataas. So, ito naman yung, ayan, morning star. Ayan. O, di ba? Ang ganda. So, mas mataas yung green sa red. So, ito yung example ng shooting star. Ayan. O, di ba? So, may wick na mahaba, tapos yung maliit na red, kaya lang, hindi siya nag-play out. Umangat yung price. So, hanap tayo ng hammer. Ito, pwede ba tong hammer? Ayan, pwede, no? Pwede. So, yan ang mga examples sa mga candlestick confirmations. So, lagyan natin ulit lahat. Pak! Screenshot mo lang yan. So, anong itsura nito kapag yung candlestick confirmation ay sinama na natin dun sa mate formula natin? Doon muna tayo sa M, sa A, tsaka sa T. Pakita ko sa inyo, ha. So, una, M. Okay, makikita natin, ha. Ito, nasa taas yung EMA. Nasa baba, yung price nasa taas. So, anong gagawin natin? Hanap tayo ng buying opportunities. So, ngayon, kapag buying opportunities, doon tayo sa support, papasok. So, saan ba yung support levels ito? Ayan, ang pinaka nakita ko is ito. Ayan. Ayang level na yan. So, pwede natin itaas na onti, ganyan. So, next is, hanap tayo ng break ng dating resistance na ngayon naging support at doon tayo maghahanap ng mga candlestick confirmation, which is, anong nakita natin? Ang nakita natin ay ito. Ayan. Nakita natin yung bullish engulfing. Coach, wala naman siya sa zone. Ayan. So, pwede lang natin i-adjust ng onti. Ayan. Ayan. Basta, ang importante is pasok pa rin siya dun sa level mo. Sige, try natin i-replay para mas makita nyo kung paano. Replay tayo dito. Ayan.
Okay, so kung titignan nyo, magandang level talaga ito. Ayan, yan. Gandang level niya talaga. Diyan talaga nagkakaroon ng mga price actions. Ayan. Kung titignan natin sa wider picture, nagkikreate siya ng malaking range. Ayan, diba? Kasi ilang beses niya nilagpasan yung mga EMAs, pero never siyang nag-trend. Okay? Dito sa 4-hour time frame. So malamang sa mga lower time frames nagte-trend yan. Pero dito sa 4-hour, nagre-range siya. So ngayon, ang hintay natin is lumabas siya dito sa range na to. Lumagpas siya dito sa resistance level na yan. Okay? So ngayon, ganito yung gagawin natin. Hintay lang natin. So hintay. So ang goal natin is lumagpas siya sa resistance level na yan. Ayan. So ngayon, pag lumagpas siya dyan, most likely, most probably, uptrend na ito. Okay? Kasi again, umalis na siya dito sa malaking range na yan. So ngayon, naghihintay na lang tayo ng tinatawag na retest. So yun yung ginagawa natin sa mate formula. Magbe-break lang siya. And then hintayin natin pumunta dito sa area natin. So hintayin natin. Ayan. So kung titignan nyo, dito pa lang, pwede ka na rin talagang gumawa ng trade. Okay? So tingin mo ba, bullish engulfing na yan? Pwede. Pwede. So pwede tayong pumasok na rin dito, hindi natin tayo yung kaninang candle. So, ang tanong is, yes, papasok tayo. Pero saan ba tayo maglalagay ng SL or ng TP? So dyan papasok yung letter E natin. Yung exit plan, ito yung pinaka-importante. Ito yung pinakamadalas na minamaliit na hindi naman kailangan kasi mas importante entry. Pero again, ito yung pinaka-importante. Before ka pumasok, malino na dapat kung saan ka maglalagay ng stop loss. Okay? Saan ka kukuha ng profit or take profit. Alam mo na rin dapat magkano i-risk mo. If hindi malinaw ang exit, hindi malinaw ang trade. Again, stop loss is not optional. Kailangan nandyan yan. Take profit is not wishful thinking, hindi yung nagdadasal yan. Pinaka-rule, risk muna bago reward. Hindi ka pumapasok para manalo. Pumapasok ka knowing na pwede kang matalo, and that's okay. So pakita ko sa inyo. So dito, ayan, dito tayo ngayon sa support area natin na dating resistance. So punta lang tayo dito sa, ayan, sa long position kasi magbabay tayo. Nakita natin, mag-uptrend na siya. Tapos, ayan, lagay tayo ng long position dito banda. Tapos saan tayo maglalagay ng SL? Very important na yung SL natin ay may room to breathe. So pag nilagay natin dito, tingnan mo mangyayari pag nilagay natin dito. Ayan, so tinamaan agad siya. Okay? So kailangan may room to breathe. So for example, ito yung pinakahuling, ito yung wick na nakita mo na malalim. Ayan, dito nakita mo to na ito yung malalim. So make sure mo na mas mababa dyan. Okay? Mas mababa sa lowest wick. Okay, so for example, yan, dito, ayan. So, tingnan natin kung ano mangyari kapag ito yung ginawa natin. Okay? Ayan, so umangat naman siya. Okay, so dyan ang magandang pag-place ng SL sa ilalim ng lowest wick. Sa TP naman, kapag bago ka pa lang, I suggest 1:1 muna. Okay, so 1:1 sabihin yan, pag natalo ka, let's say pwedeng pag niris mo $1, talo ka ng $1, pero pag nanalo ka, panalo ka $1. Okay, so makikita mo yan dito yan, risk to reward ratio equals 1. Okay, so ayun, maganda yung trade na to, nanalo ka, sinundan mo kasi yung mate formula. Pinaka-sinasuggest ko sa mga newbies is 1:1 risk to reward muna. Mas magandang winning percentage, mas tataas yung confidence mo, therefore you will stay longer in the game. Kapag kasi tinaasan mo na yung mga risk to reward mo, mas bababa yung winning percentage mo, mas mataas yung chance na baka ma-anxious ka, mag-strategy hop ka. So mas maganda, ma-master mo muna yung 1:1, then unti-unti ka umangat. Guys, remember, the more risk to reward, 1:2, 1:3, 1:5, the less winning percentage you will have. So again, kaya gusto ko 1:1, increase mo muna confidence mo, stay longer in the game. Pag mas mataas yung 1:2, 1:3, mas bababa yung winning percentage mo. Pag sinundan mo lang yung mate formula, it removes emotional trading. Nag-work yung mate kasi it slows you down. Again, pag walang setup, walang trade. Instead of, ay gumagalaw, pasok! Ang ganda ng galaw, impulse, pasok! You ask, saan ba yung direction? Nasa area ba? May confirmation ba? Clear ba yung exit? Most bad trades die at question number 1 or 2 pa nga lang. And that's a good thing. Every skip bad trade is a win for your account. Ito, reality check
kahit maganda ang mate formula, magkaka-losses ka pa rin. Magkaka-losing streak ka pa rin. May boring days pa rin. Hindi ka protected from losses. Protected ka from stupid losses. And malaking difference yun. This is why mate is not for winning fast. Mate is for surviving long enough to become consistent. So, how many trades? Rules natin ganito. 1 to 2 trades max per day lang tayo. Pag na-hit mo na yung daily loss limit mo, stop na. So, either 1 or 2% yan. And no revenge trades. Please. Kung wala sa setup, walang trade. At hindi pwede yung day trader ka, tapos dahil walang trades or kailangang bumawi, naging scalper ka. Hindi pwedeng ganun. Okay? Tandaan natin, no trade is a possession. So ngayon, may system ka na, may structure ka na. Anong challenge? Anong next problem? Ikaw. Kasi kahit may rules, kung di mo kaya sundin emotionally, wala rin. That's why, day 5, we will talk about backtesting, psychology, paano sundin ang mate kahit talo ka, paano hindi mag-revenge trade, paano tumagal sa game. Day 5 is about execution under pressure. If umabot ka dito, comment mo naman rules. And if you want to trade with structure, discipline, at may community na gumagabay sa'yo every step of the way, click mo lang yung link in the description. Again, rules muna bago trade. Calmness and stillness wins. Kita-kits sa day 5.